ni Mr. Trillanes. Bihan mo. Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magbusa sa akin. Naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ngayong araw ng Sabado, November 8, 2025. Ayon kay Rimulya, kasama si Senator Bato de la Rosa sa mga personalidad na sinampahan ng kaso sa ilalim ng imbestigasyon ng ICC kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyon ni Rodrigo Duterte. Ang kaso raw ni Bato ay kalakip ng kasong kinahaharap ni dating Pangulong Duterte. Isang malaking development na siguradong yanig sa mundo ng politika. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan, ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it on good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, binarita lang sa akin. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police nang ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs. Nanindigan naman ang panig ni De La Rosa na hindi nasaklaw ng ICC ang Pilipinas mula nang bumitiw ito noong 2019. Gayunpaman, iginiit ng ICC na maaari pa rin itong imbestigahan at litisin ang mga krimeng naganap habang miyembro pa ang bansa. Una nang nag-issue ng arrest warrant ang ICC laban kay Duterte na nakakulong sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands para sa kasong crimes against humanity. Matatanda ang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na handa niyang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maalagaan niya sa The Hague, Netherlands. I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him, ani Bato de la Rosa. Ayon naman kay DOJ spokesperson Polo Martinez, kasalukuyan pa ang verification ng nasabing impormasyon bunsod nito dahil wala pa silang natatanggap ng kopya ng nasabing warrant. As of this hour, we are currently working to verify this information. We have also not yet seen or received a copy of said arrest warrant. We shall provide further details as soon as it becomes available. Ani DOJ spokesperson Polo Martinez. All that information came from Senator Trillanes. I heard the same. But I checked with the Center for Transnational Crimes. Ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. O ito na, mga kabunyog, mga kababayan. Ito na ang breaking news. Magandang balita ito, magandang balita. Kasi ang nagkumpirma ng balita ay si Ombudsman Boying Rimulya. Breaking news. Ayan mga kabunyog, ang breaking news. Breaking! Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa programang DCRH Executive Session ngayong Sabado, Nobyembre 8. O yan mga kabunyog, kumpirmado po, pero hayaan nyo, abangan nyo mamaya, pinapadownload ko na yung interview na yan kay Boying Rimulya at para marinig talaga natin yung detalye. So yan mga kabunyog, hindi naman magsisinungaling yan si Boying Rimulya. Siyempre pag sinabi niya na naglabas na ang ICC, totoo yan. So yan mga kabunyog, sigurado nakarating na rin ito kay Bato de la Rosa, nakarating na ito sa kampo ng Duterte at hindi natin alam kung anong nang paghahanda ang ginagawa ni Bato de la Rosa. So ano nang mangyayari dito? Pag-usapan nga natin, medyo mahaba-haba itong usapan natin. Unang pag-usapan natin, mga kabunyog, gawin kaya kay Bato ang ginawa kay Duterte? Aarestuhin si Bato, kaagad-agad turnover sa ICC? Ganon din kaya ang gawin kay Bato? Ayan, ang unang tanong. Pangalawa, ano naman kaya ngayon ang gawin ni Bato?
Yun, magandang pag-usapan yon. Okay ba? Ganun ang flow ng talakayan natin. Una, gawin kaya uli kay Bato ang ginawa kay Duterte? Yun ang una. Ang pangalawa, si Bato, ano naman kaya ang gagawin ni Bato? O, yan ang pangalawa. Pangatlo, di ba may linabas ang Supreme Court na bagong yung bagong may linabas na guide na order ang Supreme Court? Yung extradition. May bagong order ang Supreme Court na linabas, yung guideline sa pagsasagawa ng extradition. Mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, sa extradition, lininaw doon sa order na linabas ng yung linabas na order ng Korte Suprema na dapat dumaan sa korte. Kung i-extradite ang isang Pilipino papunta sa ibang bansa, kailangang dumaan sa korte. Ang tawag doon judicial process. Yun ang nakalagay sa bagong order ng Korte Suprema. Magti-take effect yun November 10. Ayun ang effectivity. Ngayon, magagamit na ba yun ngayon? Magagamit na ba yung order na yon? Obligado na bang sundin yon? O yon, pag-usapan natin. Mga kabunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin. So, medyo maganda tong topics natin. Unahin muna natin. Gagawin kaya kay Bato de la Rosa yung ginawa kay Duterte? Ano bang ginawa kay Duterte? O, balikan natin. Ang ginawa kay Duterte, paglabas nung arrest warrant ng ICC, ang ICC, binigyan kaagad ng kopya ang Interpol. Kasi humingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Kasi ang ICC, wala naman itong sariling pulis. Wala namang sariling pulis ang ICC. Wala ring sariling enforcement office ang ICC. Kaya pag ang ICC nag-issue ng arrest warrant, ang mag-a-arrest dun sa tao na may arrest warrant ang ICC, Arya Abra, salamat sa pag-send ng donation saka kay Nash Pabro, salamat din. Kay kay Maria Rowena Yambot, yan, nag-send sa atin ng stars, salamat. So, ang ginawa ng ICC noon kay Duterte, pinadalhan ng kopya ang Interpol. Para ang Interpol ang tumulong sa ICC kasi wala namang sariling kuhan ang ICC para mag-aresto. So ano naman ang ginawa ng Interpol? Yung Interpol naman sumulat sa Pilipinas. Kasi member tayo ng Interpol. Joel Perez, shout out sa iyo. Hindi tayo member ng ICC na ngayon, pero member tayo ng Interpol. So ang humingi sa atin ng tulong ay ang Interpol. Parang nakipag-coordinate ang Interpol. Sabi ng Interpol, may arrest warrant galing sa ICC nakarating sa amin. Pwede bang matulungan nyo kami tungkol dito? Ay syempre, ang ginawa ng gobyerno, dahil naman tayo, napakarami na rin nating hininging tulong sa Cristeleje, shout out. Kumusta kayo dyan sa Korea? At nasa Alabama na pala siya ngayon. O ngayon, ang ginawa ng Interpol, sumulat sa gobyerno ng Pilipinas na nakikipag-coordinate kung paano aarestuhin si Rodrigo Roa Duterte na may arrest warrant galing sa ICC. Ang gobyerno naman ng Pilipinas, ganito naman ang ginawa. Hindi tayo member ng ICC pero member tayo ng Interpol. Alangan namang hindi tayo mag-cooperate sa Interpol. Ang dami na ring tulong na binigay sa atin ng Interpol. So, ano ba yung mga binigay na tulong sa atin ng Interpol? Yung pag-aresto kay Tebes, Interpol yon. Yung pag-aresto kay Alice Guo, Interpol din ang tumulong sa atin doon. Sila Cassandra Leong, Interpol na naman yan. Kumbaga, ang dami ng tulong na binigay sa atin ng Interpol. Yung mga wanted ng Pilipinas, tinulungan tayo ng Interpol. So ngayon, nang humingi ng tulong ang Interpol sa atin, kaagad-agad, nag-cooperate ang Pilipinas.
Kasi ang policy ni PBBM at saka noon ang Secretary of Justice si Boying Rimulya, we will not cooperate with the ICC, but we will cooperate with the Interpol. So, yan yung nangyari dyan. Yan yung ginawa kay Duterte. Ang kumbaga, hindi tayo nag-cooperate sa ICC, nag-cooperate tayo sa Interpol. Kasi responsible tayong member ng Interpol. Kasi ang dami na rin naman nating hininging tulong sa Interpol. So anong ginawa? Nagpadala ng tao ang Interpol sa Pilipinas. May tao ang Interpol sa Pilipinas. Nakipag-coordinate. Sino ngayon ang inutusan ng gobyerno na magtulungan sa kasaang Interpol? Si Nicolas Torre, saka si PNP Chief Marbil. Sila ngayon yung nagtulungan. So ang ginawa ni Torre, tinulungan ng Interpol. Pagbaba nila Duterte galing sa Hong Kong, sinalubong na ngayon doon. Pagka-aresto kay Duterte, tinon over na sa Interpol. Yung Interpol na ngayon ang nagdala kay Duterte sa ICC. Kaya, sa madaling sabi, yan yung ganun yung nangyari dyan. Ganun yung naging procedure dyan. Kumbaga, ang ginawa kay Duterte, ang Interpol nakipag-coordinate sa Philippine authorities. Ang Philippine authorities naman nag-cooperate sa Interpol, plinano nila yung pag-arrest kay Duterte. Ang ginawa ni General Torre, tinulungan niya ang Interpol. Kasi hindi naman pwede ang Interpol mag-aresto na sila lang. Kasi sovereign na bansa tayo, malayang bansa tayo. Hindi naman pwedeng papasok dito ang Interpol tapos mag-aaresto sila. Hindi pwede yon. Ang mag-aaresto pa rin ay authorities natin. Pero nandyan ang Interpol. Ganun yung nangyari. Pagka-aresto kay Duterte, pinasa na sa Interpol. Yung Interpol na ang nag-turn over kay Duterte. Yan yung ang sabi ng mga DDS niyan, ang sabi niya nila Amy Marcos, ang sabi ng kampo ng mga Duterte, kidnapping ang ginawa kay Duterte. Kidnapping. Pero, ano na yan? Resolve na yung issue na yan. Resolve na yung issue na yan. Nangyari na yan. So, yan ba ang posibleng gawin kay Bato de la Rosa? Yan ba ang posibleng gawin kay Bato de la Rosa? Noong Secretary of Justice pa si Boying Rimulya, ng Secretary of Justice pa si Boying Rimulya, malinaw naman, malinaw na ang stand ni Boying Rimulya, nakita ko yung stand ni Boying Rimulya dyan, nung Secretary of Justice pa siya. Sabi ni Boying Rimulya, wala pa ring pagbabago sa stand ng gobyerno. Pag lumabas ang arrest warrant ng ICC at humingi ng tulong ang Interpol, magko-cooperate pa rin ang Pilipinas. Yan ang stand ng gobyerno. Yan din yung stand ni Lucas Bersamin. Napanood ko yung interview kay Lucas Bersamin noon. Sabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary yan, yes, once na lumabas ang arrest warrant kay Bato de la Rosa at sa iba pa, we will cooperate. Sabi ni Lucas Bersamin. Kaya wala tayong alam na nagbago na ng policy ang gobyerno. Ganun yung sabi ni Lucas Bersamin. Once na lumabas uli ang arrest warrant kay Bato at humingi ng tulong uli ang Interpol, the Philippines will cooperate. Yan pa rin ang standing policy. Walang nabago dyan. So kung dun sa tanong, gagawin kaya uli kay Bato ang ginawa kay Duterte? Since wala tayong alam na change sa policy ng Pilipinas, i-implement pa rin yun. I-implement pa rin yun. So far, ganun ang alam natin. So far, ang alam natin, yung statement ni Boying Rimulya bago siya umalis sa DOJ, sabi niya, wala silang nakitang mali sa ginawa nila noon. Kumbaga sa kanila, mali yung mga sinasabi ng mga DDS na kidnapping ang ginawa. Yung investigation ng committee ni Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations na nagsasabi na kidnapping ang ginawa, hindi rin yung tanggap ng ni Boying Rimulya bilang Department of Justice Secretary noon. Ganon din si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Sabi niya, hindi.
pinapanindigan namin na tama yung ginawa, walang mali. Sino sana ang magsasabi na mali yung ginawa na yon? Supreme Court. Kasi may kaso sa Supreme Court tungkol dyan eh. May petition na sa Supreme Court questioning the legality and constitutionality of the arrest ni Duterte. Ang problema, hanggang ngayon, wala pa namang desisyon ng Supreme Court sa kaso na yun. So, ibig sabihin nito, kung ano pa yung in-implement noon, yan pa rin ang i-implement ngayon. So far, kasi wala tayong alam na nabago. Wala tayong alam na nabago sa policy ng gobyerno. At saka ganito yan. Pag hindi ginawa ngayon yung ginawa kay Duterte, parang tinanggap na niya ng gobyerno na mali yung ginawa nila kay Duterte. Nakuha nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Doon sa investigasyon ng komite ni Jaime Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations, nag-appear doon si Boying Rimulya. Sinabi niya, as far as they are concerned, legal ang ginawa nila, constitutional valid. Ganon din ang stand ni Lucas Bersamin. Ganon din ang stand ni General Torinon. So wala silang nakikitang mali sa ginawa nila. And tinanong din sila nun, what if maglabas na naman ang arrest warrant kay Bato, kay Bongo, or kanino man? Ganon pa rin ba ang gagawin nila? Sagot noon ni Boying Rimulya, yes! Ganon din ang sagot ni Lucas Bersamin, yes! So, ang alam natin, ganon pa rin ang policy nila ng gobyerno. So, expect natin na ang ICC, the ICC will furnish the copy of the warrant of arrest to the Interpol. And the Interpol, in turn, will coordinate with the government, with the Philippine authorities. Ngayon, ang tanong, pag nag-coordinate ba ang Interpol sa Philippine authorities, ganun pa rin ba ang gagawin? I think yes. Kasi wala tayong alam na binago na sa policy ng gobyerno. Ngayon, sinasabi nila Jaime Marcos ng Senate Committee on Foreign Relations, hindi, illegal yung ginawa nyo. Yun din ang sinasabi ng Senado doon sa kanilang house arrest kay Duterte. Ang sinasabi nila, mali yung ginawa kay Duterte. Okay, sinasabi yan ng Senado, sinasabi yan ni Jaime Marcos at ng committee niya. Pero, sino ang magsasabi talaga kung mali yung ginawa nila Boying Rimulya noon? Supreme Court. Ay alam naman natin na pagka-aresto kay Duterte, kaagad-agad, lumapit sa Supreme Court yung mga abogado niya. Sila Lambino, sila Torion, sila Vic Rodriguez. Pumunta kaagad ng Korte Suprema. Sila Attorney Martin Delgra, pati nga si Panelo eh. Kaya lang, yung petition nila sa Supreme Court questioning the validity, constitutionality, legality of the arrest of Duterte and the subsequent turnover to the ICC, wala pa yan. Wala pang pronouncement ang Korte Suprema na illegal, unconstitutional, invalid yung ginawa kay Duterte. Wala pang ganon. Therefore, wala pang guide galing sa Supreme Court kung mali yun. So, ang gagawin ngayon ng gobyerno, kung ano yung ginawa kay Duterte, yun pa rin. Yun pa rin. Okay? So, sa tanong na una kanina, sabi natin anong gagawin ng gobyerno, ang gagawin nila kung anong ginawa kay Duterte. Sa tingin natin, ganun ang gagawin ng gobyerno dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, so, ano na tayo? Dito tayo sa pangalawang tanong. Ano kayang gagawin naman ngayon ni Bato? Ano na ngayon ang gagawin ni Bato de la Rosa? Anong gagawin ni Bato de la Rosa? Ako sa tingin ko, ang gagawin ni Bato de la Rosa ay hihingi sa tulong ng Senado. Una, kapag lumabas ang arrest warrant, mag-aano kaagad yan si Bato sa Supreme Court, TRO. I-restrain. Hihingi si Bato through his lawyers ng aksyon ng Korte Suprema. Urgent na TRO, temporary restraining order. Ibig sabihin na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO para hindi siya arestuhin. Yun ang gagawin ni Bato. I-restrain ang PNP, i-restrain ang DOJ, i-restrain ang gobyerno ng Pilipinas na wag i-implement ang arrest order
ng ICC at huwag mag-cooperate ang gobyerno sa Interpol at huwag arestuhin si Bato. Yun ang ano dyan. Kung makakapigil lang kasi dyan sa gobyerno, TRO galing sa Supreme Court. TRO galing sa Supreme Court. Yan yung ano. Ang problema, mag-issue kaya ng TRO ang Korte Suprema? Medyo mahirap yan. Kasi si Duterte, nung inaresto si Duterte, actually, di ba naalala nyo, dinidelay rin sana noon nila Duterte. Kasi bakit dinidelay? Ha? Kung ano-anong ginagawa nila Duterte noon. Ha? Nakikipagdiskusyon noon kay General Nicolas Torre. Tapos sinasabi ni Duterte, hintayin muna natin yung anak ko, si Sara Duterte. Hintayin natin. Bago nyo ako arestuhin, hintayin natin si Sara. Bakit nila ginagawa yon? Kasi mayroon silang linalakad sa Korte Suprema. Pinipilit nila na makalabas yung Korte Suprema. Sa katunayan na ano sila nun? Nawaw mali. Tinawag, biglang nag-live si Attorney Raul Lambino nun. Naglalakad siya. Sabi niya, papunta na kami ng Korte Suprema. Nalaman namin na naglabas na ang Korte Suprema ng temporary restraining order. Kaya pakisabi dyan sa piloto ng eroplano, huwag dadalhin si President Duterte kasi mayroon na kaming TRO. Papunta na kami sa Korte Suprema. Di ba? Yun ang ano sinasabi ni Lambino, nag-live siya. Yung pala, hindi naman totoo yun. O di ba? Ano yun? Pinapagpaliwanag niyang Korte Suprema nung si Lambino. Sabi niyang Korte Suprema, saan ka kumuha ng impormasyon na nag-issue kami ng TRO? Mag-explain ka. Bakit hindi ka dapat disiplinahin sa pagkakalat ng ganyang fake news at disinformation? Di ba? Naalala niyo yung nangyari na yan? Kasi akala noon nila Lambino nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Ang problema, hindi naman nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Dahil walang TRO ang Korte Suprema, tuloy-tuloy yung pag-aresto kay Duterte nadala ngayon sa ICC. Yan. Ngayon kay Bato, mag-a-apply yan sigurado ng TRO. Kasi ang makakapigil lang sa kanya ay temporary restraining order galing sa korte. Yun lang naman ang susundin ng pulis. Ang PNP, ang DOJ, ang susundin lang yan pag may TRO. Pag may TRO, ang tanong, makakuha kaya ng TRO si Bato? Yan yung malaking tanong. O ngayon, paano kung hindi makakuha ng TRO si Bato? Gagamitin ni Bato ang pagiging senador niya. Ang gagawin niyan, pupunta yan sa loob ng premises ng Senado. Magtatago yan doon. Hihingi siya ng tulong sa mga kapwa niya senador na huwag siyang ito-turn over sa Interpol at sa ICC. Mag-aano yan doon. Ano naman kaya ang gagawin ni Senador Tito Soto? Si Senador Tito Soto, ang sasabihin lang naman yan, sa sila Lacson, kasi sila yung majority ngayon. Si Senate President Soto, ang sasabihin lang naman yan, huwag nyo namang arestuhin si Bato de la Rosa habang nasa loob siya ng Senado. Kasi parang ano yan, nakakababa ng dignidad ng Senado yan Papasukin ng mga pulis at ng Interpol ang Senado, aarestuhin si Bato. Yan yung gagawin dyan. Maraming beses na yan nangyari. Maraming beses na yan nangyari. Na kapag may miyembro ng Senado, inaano nila yan, hihingi yan ng tulong sa Senate President na wag mo naman akong ipa-aresto. Siyempre, kakampihan ba ni Tito Soto si Bato? Hindi naman kakampihan si Bato. Pero siyempre, papanindigan din naman dyan nila Tito Soto, ni Senate President Soto, na wag namang arestuhin si Bato habang nasa loob ng Senado. Kasi parang mawawala niyan ang dignidad ng Senado. May mga ganun na concept, mga kabunyog, mga kababayan. So anong gagawin? Hihintayin si Bato na lumabas ng Senado. Ano ba talaga ang nakalagay sa batas? Pwede bang arestuhin ang miyembro ng Senado? Kung sa batas natin ganito, kahit miyembro ka ng Senado, kahit senador ka, kung may krimen ka, na ang imprisonment ay pag mabigat ang kaso mo, pwede kang arestuhin. Yan yung nakalagay sa batas natin. Sa konstitusyon natin, sa batas natin, kahit senador ka, miyembro ka ng Kongreso, ng Kamara, kapag mayroon kang warrant of arrest,
pwede kang arestuhin. Basta't ang kaso mo mabigat. Pero kung ang mga kaso mo lang naman, yung mga 1 year ang imprisonment, 2 years, hindi yon. Masyado namang magaan yun para arestuhin ka. Pero kung ang kaso mo ay mabigat, kaya mapapansin nyo, si Leila de Lima, nung nagkaroon ng kaso noon, kinasuhan si Leila de Lima sa ilalim ni Duterte. May warrant of arrest. Ang ginawa ni Leila de Lima, nandun siya sa loob ng Senado, pero ayaw niya na malagay sa alanganin ang Senado. So ayaw niyang malagay sa alanganin, so sabi ni Leila de Lima, so surrender na lang ako. Pakiusap ko lang, huwag akong arestuhin dito sa loob ng Senado. So naghanda na si Leila de Lima, lumabas na ng premises ng Senado. Paglabas niya ng Senado, ayun, iniskorta na siya, papunta na ng custodial center ng PNP. Yan yung nangyari kay Ganon din naman ang nangyari kay noon. Ang alam ko sila Jingo Estrada, 'di ba, sa Casiribilla. Hindi rin naman sila nakipagmatigasan. Mahirap kasi kay Bato na magtatago siya sa loob ng Senado, makikipagmatigasan siya. Kasi madi-distract ang proseso ng Senado malalagay sa alanganin ang Senado. Kaya yung pagtatago ni Bato doon sa loob ng Senado, tatagal lang yan ng ilang oras, ilang araw, linggo siguro, pero hindi yan magtatagal. Kasi rule of law. Rule of law. Bakit mo naman hindi susundin ang batas? Ayan ang batas So ang gagawin dyan ni Senate President Soto, uunawain si Bato na senador ito, pero tandaan natin, hindi naman tayo pwedeng hindi magkilala sa batas. Mayroon tayong mga batas na dapat sundin. Yan yung dyan. Kaya kung magtago man si Bato sa Senado, hindi rin tatagal yan. Hindi rin tatagal yan. Alam din niya ni Bato na hindi siya magtatagal doon sa Senado. Hindi siya magtatagal doon. So, ang posible ring pwedeng gawin ni Bato, magtago na lang. Hindi sa Senado. Kung saan siya magtatago. Ang problema, kaya niya ba yun? Kaya niya bang magtago? Yun ang tanong. Ang problema kung magtago siya, kita yung kanyang ulo. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung, kaya kung dun sa tanong na si Bato kaya ay anong gagawin ni Bato? Ang posibleng gawin niya ay mag-avail ng TRO sa korte. Kaya lang, dalawang bagay yan. Kaya lang kung sa kaso ni Duterte noon, former president pa yan, pero hindi nagbigay ng TRO ang Korte Suprema. Tandaan natin yan. Hindi nagbigay ng TRO. Ang pangatlo ngayon, ito naman kay Bato, mahirap ang TRO. Pero pwede rin kung malakas siya sa Korte Suprema. Kung malakas siya sa Korte Suprema at saka ang Korte Suprema ay katigan si Bato, mag-issue ang Korte Suprema. Pag nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, yun lang ang makakaligtas kay Bato. Kasi, siyempre, susundin niya ng PNP, susundin niya ng DOJ. Ngayon, pag hindi binigyan ng TRO si Bato, ang isang opsyon ni Bato, magtago sa Senado. Pero hindi rin magtatagal yan. Hindi rin magtatagal yan. Ang pangatlong opsyon ni Bato, magtago na talaga kung saan man. Kung saan man siya magtago. Parang katulad ni Bantag. Baka magtago siya sa Mindanao. Hindi natin alam. Pero alam naman natin ang nangyari kay si Kibuloy nga, nagtago dun sa napakalaking compound niya, hindi rin umubre. So, dun sa tanong na ano kaya ang posibleng gawin ni Bato, yun yung yun yung options niya dyan. Pangatlong tanong natin, pangatlong tanong, di ba naglabas na ang Korte Suprema, naglabas na ang Korte Suprema ng bagong rules. Bagong rules. Ang bagong rules ng Korte Suprema ay tungkol sa ekstradisyon. Hindi ito masyadong napansin ng iba kasi mga pang-abogado ito. Pero nabalita ito. Ang sabi ng Korte Suprema, ito na ang bagong rules na dapat sundin sa mga ekstradisyon. Ang ibig sabihin ng ekstradisyon, pag mayroon kang arrest warrant galing sa ibang bansa
at mayroon tayong extradition treaty sa bansa na yon, at ang bansa na yon ay nag-request ng extradition, anong gagawin? Ang rule na dapat gawin, aarestuhin yung tao na yon, pero wag ka agad-agad i-turn over dun sa ibang bansa. Dalhin muna siya sa korte. Pagdating sa korte, ang korte ang mag-o-order ng extradition order. Ibig sabihin, korte pa rin ang mag-o-order para dalhin yung inarestong tao papunta dun sa bansang nagre-request. Yan yung ini-insist nila Duterte. Yan yung ini-insist nila Amy Marcos na dapat daw ginawa kay Duterte. Na dapat, nang inaresto si Duterte nila Torre, dapat dinala muna sa korte. Tapos yung korte yung mag-o-order kung pwedeng i-extradite si Duterte, pupunta ng ICC. Kasi aalamin ng korte, legal ba ang pagkaka-aresto? Mayroon ba siyang warrant of arrest? Pwede ba talaga siyang i-turn over doon sa ICC? Ganun yung sinasabi ng kampo ni Duterte na dapat daw ginawa kay Duterte pero hindi ginawa nila Torre. Kasi ang ginawa nila Torre, kaagad-agad pagka-aresto, turn over sa Interpol, dala na ngayon sa ICC. Hindi in-extradite. Hindi extradition yun. Kasi ang extradition, ang request, halimbawa yung kay Kibuloy, may extradition treaty tayo sa US. May kaso si Kibuloy sa US. Yung US nag-request sa atin through the DFA. Yun yung proper channel DFA, Department of Foreign Affairs. Tapos yung DFA naman natin, kasi wala namang sa batas ang DFA, pinasa naman sa Department of Justice. Pagdating naman sa Department of Justice, pag-aaralan ng Department of Justice, maarestuhin ba, i-grant ba natin ang extradition request ng US? Pag nag-decide ang gobyerno na oo, magre-request ngayon sa korte kung saan nakakulong si Kibuloy. Pwede bang i-extradite ito? Magdi-decide ngayon ang korte. Pag nag-decide ang korte, sige, extradite yan. O granted, korte ngayon ang mag-o-order. Kasi hindi naman pwedeng mag-order ang gobyerno ng extradition na DOJ lang. Korte. Ganyan ang ating rules. At yan din yung lininaw sa bagong extradition order ng Supreme Court. Ibig sabihin, yung rules on extradition, kalalabas lang nung nakaraang araw, ang effectivity niyan ay November 10. Mag-a-apply na ba yan kay Bato de la Rosa? Yun ang tanong. Yung rules ba na yon ay mag-a-apply na kay Bato de la Rosa? Yung rule sa extradition? Yes! Mag-a-apply na yon kay Bato de la Rosa. Yung extradition. Kung extradition ang i-a-avail. Kung extradition ang i-a-avail. Pagkakaiba kasi sa Pilipinas, ang sabi ni Boying Rimulyan ng Secretary of Justice pa siya, hindi extradition ang ginamit kay Duterte. Ang tawag doon, surrender. Surrender. Bakit surrender? Ang ginamit kasing batas, hindi yung ICC. Kasi hindi na nga tayo member ng ICC. So ang ginamit na batas ang ginamit na legal basis, ayun. Ang ginamit na legal basis pag aresto kay Duterte ay yung ating sariling international humanitarian law. Ang tawag diyan, Republic Act number 9851. Mayroon tayong Republic Act 9851, naging batas ito noong 2010. Ano ang nakalagay dito sa Republic Act 9851? Sa Republic Act 9851, mga kabunyog, ipaliwanag ko lang ito. Mayroong provision diyan sa Republic Act 9851, ito, in the interest of justice, Section 17, jurisdiction, nakalagay dito. In the interest of justice, the Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state
pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ito yung ginamit. Yung ginamit ni Labuying Rimulya nung Secretary of Justice pa siya, hindi yung Rome Statute. Kasi sabi niya, hindi naman tayo member ng Rome Statute ng ICC. So ang ginamit ay itong Republic Act 9851. Isang batas ito noong 2010. This is an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. O yan. So, ito yung ating sariling batas tungkol sa international humanitarian law. Itong Republic Act 9851. Ay nakalagay dito sa Republic Act 9851, mayroong provision dito tungkol sa jurisdiction, Chapter 7, Section 15, Applicability of International Law. Ay ang nakalagay dito, Chapter 7, Jurisdiction, Section 17. Ang nakalagay dito, ang option ng gobyerno kung mayroong suspect sa Pilipinas or accused na nandito, tapos may kaso na siya ng violation ng international humanitarian law tulad ng crimes against humanity, ang option ng Pilipinas ay i-surrender or i-extradite. So napakalinaw. The Philippine authorities may surrender or extradite. Ang pinili ng Pilipinas kay Duterte, surrender, hindi extradite. So, yung sinasabing extradition rules ng Supreme Court na linabas applies only on extradition. Hindi yun tungkol sa surrender. Kasi ang surrender, executive na act yan, hindi yan judicial. Ang extradition kasi, ang mag-i-issue ng extradition, korte. Ay pero kung surrender, hindi. Executive yun. Administrative lang yun. So, yun sa tanong natin kanina, obligado bang sundin yung extradition request? Ay yung extradition rules ng obligado bang sundin yung extradition rules na ginawa ng Supreme Court na bago? Kung gagamitin natin ang extradition. Pero kung hindi naman extradition ang gagamitin, surrender pa rin, yun yung ginamit kay Duterte, legal ba yun? Yes! Republic Act 9851, Section 17, Chapter 7, Jurisdiction. Hanapin nyo yan, kahit i-Google search nyo yan ng mga DDS. Republic Act 9851, yung ating International Humanitarian Law Act, sa Chapter 7 on Jurisdiction, Section 15, nakalagay doon, kapag may akusado sa Pilipinas na may kaso ng crimes against humanity, international humanitarian law, pwedeng arestuhin ng gobyerno ng Pilipinas, Philippine authorities, at the Philippine authorities may surrender or extradite. Yan ang option, surrender or extradite. Sa case ni Duterte, ginamit yon. Kaya, yan yung paulit-ulit na sinasabi ni Buying Rimulya na ang ginamit kay Duterte ay hindi extradition, kundi surrender. Mayroon bang ganon? Yes. Section 15 of Chapter 7 of Republic Act 9851. Yan yung legal basis. Kaya, saka ngayon, wala pa naman kasing pronouncement ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte. Kaya, as is pa rin kung anong ginawa ng gobyerno kay Duterte. Pwede pa rin, yun pa rin ang gawin kay Bato. Yan mga kabunyog medyo extensive na yung discussion ko, extensive na. Sana naintindihan natin. Medyo maano-ano itong natin itong topic natin ngayon. Medyo mahaba-haba ito. Kaya inanuhan ko na. Kasi para masagot natin yung mga tanong, ay di ba ang unang tanong, gawin kaya kay Bato yung ginawa kay Duterte? Sinagot na natin. Ano kaya ang posibleng gawin ni Bato? Sinagot na rin natin. Yung kayang bagong rules ng Supreme Court na kalalabas pa lang, maggamit kaya yon kay Bato? Kailangan na bang sundin yon? Yon. Okay? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.